Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay, ang YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na town with evidence. Salamat po sa lahat na nag-share ng kanilang mga blessings. Opo, yan o. Sa baba. Basahin nyo na lang. Salamat po talaga ha. At least man lang, kung na-enjoy kayo sa aking labak-labak with the latest evidence, at least, share the blessing. Yeah. Ito na. Kailangan talaga mag-share the blessing itong si BBM. Bakit ka bibig? Iglesia ni Cristo may pabala na kay BBM. Yung sinabi ni Katibinag at ni Banatbay na iba blacklisted ng INC ang mga congressman, ang mga senador, ang mga party list, at kung sino man mga politiko na pipirma sa impeachment ni BP Sara, blacklisted sila. Pero yung ibang congressman walang pakialam eh. Parang hindi siya effective. Parang sabi ng ilang congressman, I don't care. Uy, grabe. Parang confident lalo na ang party list. Mga party list, confident sila ay. Confident at hindi sila takot sa INC. Unity voting. Ay, hindi sila takot sa ganyan, mga kabibig. Pero, merong pabala ang INC. I don't know kung pabala ba ito or maybe a wake-up call para kay BBM sa BBM admin. Sabi ng ilan, sinisingil na ba ng Iglesia ni Cristo si Marcos Jr.? Ooh, talaga ba? I don't think so. Kasi itong Iglesia ni Cristo, before sila mag-unity voting, ay talagang pinag-aaralan nila ang mga Katoliko, ang mga politiko na pupunta sa kanila, humihingi ng tulong. Hindi sila hindi sila instantly magbibigay ng or for example, dadalhin ang pangalang ng mga politikong ito. Kailangan pinag-isipan, tiningnan ang mga kredibilidad, tiningnan kung talagang para sa masa ba ito or hindi. Naku po, si Bam Aquino. Si Bam Aquino na endorso noong 2025. Do you think Bam Aquino will vote for impeachment ni VP Sara? Isabi naman ng ng INC, kung sino mang politiko na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara, blacklisted na forever and ever. Enough is enough. Ito kabibig ha, meron tayong video ang panonoorin kung saan message ito ng INC para kay VVM, para sa BBM admin ba ito? Let's watch this video mga kabibig. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. True. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Correct. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Hala. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. Yan na. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Hala. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito?
May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Naku po. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Correct. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Buti pa ang INC, no? Nagbigay sila ng ng statement regarding sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang Katoliko hindi man lang nagbigay ng statement. 'Di ba? Wala tayong narinig na mga pagkundina ng CBCP, ng bishop, ng kung sino mang pare, kinukundina itong korupsyon, itong 18 ex-Marines na naglabas ng affidavit. Wala ka, bibig. Wala man lang sumisigaw na mga pare na ilabas na ang committee report ng Blue Ribbon Committee. Wala man lang sumisigaw na pare na imbestigahan ang affidavit ng 18 ex-Marines. Wala man lang sumisigaw na ang flood control anomalies kailangan ilabas na or sino man. Itong pinalabas ni Zaldico tungkol kay Martin, kay BBM, kay Martin Romualdez. Ewan ko ba, kabibig, buti pa ang INC Iglesia ni Cristo. Kasi ang nakikita ko lang, kabibig, pasensya na sa mga Katoliko, ang nakikita ko lang sa Iglesia ni Cristo, gusto nilang makita kung paano gagamitin ang taxes ng bayan para sa sariling kapakanan ng taong bayan. Kasi nakikita nila yung dugot pawis na inaalay ng maraming Pilipino para magbayad ng buwis para sa Pilipinas, pero hindi ito sinusuklian ng magandang programa man lang sa ating gobyerno. Magandang trabaho at pagtaas ng sahod sa mga manggagawang Pilipino. Parang the more na stagnant tayo, we're not moving into a brighter future for Philippines. Para tayong nasa isang box na pinagtatawanan ng maraming politiko sa itaas. Na sige, trabaho ng trabaho, bayad kayo ng bayad ng tax, pero kukurakutin namin. 'Di ba? Talagang itong mensahe ng INC is a realization for all of us, not only for the INC members, for all people in the Philippines, the whole world, na ito yung nilalaban nila eh. Hindi yun, ang iba kasi ay INC, Iglesia ni Cristo, para sa kanila lang yan, hindi. Kung nakinig kayo sa mensahe, nilalaban nila ito para sa buong Pilipinas. Ito ang komento ng ating mga netizen hinggil dito ha. Basahin natin. Dapat reliyon nakafocus sa pagdasal, hindi makikialam sa gobyerno. Siguro malaking abuloy nyo sa mga leader na inyong sinusuportahan. Dapat hayaan nyo ang tao kung sino ang pipiliin nila na iboto. Hindi kayo mga leader na magdesisyon sa boto na inyong nasasakupan. Oy, from Orb Kapadngan. Grabe naman si Orb. Hindi naman ibig sabihin, Orb, ito ha, Orb, you have to open your eyes. Kasi ang nakikita ng Iglesia ni Cristo ay ang tawag dito, pag-aabuso sa pera ng taong bayan. We're not talking about kung sinong iboboto natin. Ang Iglesia ni Cristo ay talking about how the government will able to help us
Filipinos na gutom na gutom. Baka ikaw, Orb, hindi ka gutom. Baka ikaw, Orb, mayaman ka. Pero kami, hirap na kami. Hoping that all group of religions support the good governance and renounce the corrupt officials of the country. God save the Philippines. Salute ako sa malasakit ng mga INC, nagkaisa para sa katotohanan at para sa bayan. Which is true naman, kabibig, di ba? Saludo po ako po sa mga INC, kayo na po ang pag-asa ng pambansang Pilipinas. Kung 1986 si Cardinal Sin ang nagpalayas kay Marcos Sr., baka ngayon naman, 2026, kayo naman ang magpalayas kay Marcos Jr. Mabuhay ang INC. Yari ka dito, Pinky. Saludo sa panindigan at pagmamahal sa bayan ng INC. Kung ang INC walang pakialam sa Pilipino, no, hindi sila magbibigay ng ganitong sentimiento. Kasi hindi lang ang mga miyembro ng INC ang dinadala or binubuhat nila, kundi buong Pilipinas, buong Pilipino. Salute nyo, sir. Sana magsalita na rin ang mga lider ng Katoliko laban sa katiwalian. Dati active sila laban sa dating Marcos. Ngayon tahimik na sila. Nasaan na kaya sila? Salamat sa malasakit sa bayan INC. Paano po nila papanagutin? Sila ang magkakasabuat sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan at mismong amo nila ang mastermind. From Ana Buernavo. Nag-iisip pa ng script kung paano ililihis at makonek na si Duterte ang pakana. Salamat po sa malasakit po ninyo, INC. Ito po, yun kabibigay. As in, shock ako ha. Grabe yung malasakit ng INC para sa ating lahat. Yung iba, parang kinukutsi ang INC. Nako, there is a separation of church and state. Well, hindi na, ang sinasabi lang man ng INC is malasakit para sa ating lahat. Diba? And INC have also the right na singilin ang gobyernong ito kasi itong mga politiko na naupo ngayon, sila din, ang INC din ang tumulong sa kanila para umupo, para magkaroon ng posisyon sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso. Kung itong politikong ito lumapit sa INC, tapos binigyan ng chance ng INC na, sige, isali ka namin sa mga lista ng unity voting. Kasi for example, ipinangako ang politikong ito na, don't worry, ipaglalaban ko ang Pilipinas, paglalaban ko ang Pilipino, hindi ako magkukurap, I will be serving the Filipino and the Philippines. Edi, madadala ang INC kasi, truthful yun ha, galing sa puso. So, natural, ilista yung politiko niyan sa INC. Ngayon, yung mga salitang binibitawan, yung masasarap pakinggan, yung mga flowery words, yung puro paasa, yun ang hinahanap ng INC ngayon. Hindi para sa kanilang grupo, hindi para sa kanilang reliyon, kundi para sa buong Pilipinas, ang malasakit ng INC. Kung hindi nyo naunawaan, kung ang utak nyo ay puro nakafocus kay BBM, ay kailangan, depensa natin si BBM kasi sinisiraan ng INC. Hindi ganon. Open your mind. Puro ka lang BBM, PBM dyan. Kumusta na ba ang buhay mo? Masarap ba? Mayaman ba? Kumakain ba ng masarap na pagkain? Hindi ka ba nagigipit ng pera? Okay lang ba yung mga sahod mo dyan? Wala ka bang reklamo? Kasi kami, lalo na mga OFW, hirap na kami ngayon. Gusto na naming umuwi sa Pilipinas kasi yung sinasabi ni Bongbong Marcos na bagong Pilipinas, sama-sama tayong babangon muli. Parang siya lang ang bumabangon kasama ang mga politikong korap. Wala man lang siyang programa para sa mga OFW kumpara kay Tata Digong noon. Na ang daming programa na ni Tata Digong sa mga OFW. Pero kayo hindi namin nararanasan, hindi namin nararamdaman may Pangulong nagmamahal sa amin. Diba? Tama ba mga OFW? Ramdam nyo ba si BBM? Lalo na nung panahon ng yung giyera dyan sa Saudi Arabia. Naramdaman niyo ba si BBM? Nagkagulungan dyan dahil sa mga embahada na yung bigayan ng ayuda. Diba? Kung si Tata Digong pa that time, nako, makakatikim yung mga embahada dyan. Diba? Iba talaga ang pamalakad ni Tata Digong Duterte. Sabi na, yung iba ayaw si Tata Digong kasi baka meron silang ginawang masama. Diba? So yun lang kabibigang atin this lebak-lebak for today. Sinisingil ba ng Iglesia ni Cristo ang mga politiko? Posible. Nire-remind ng Iglesia ni Cristo ang mga politikong ito na hindi pera ang dapat nyong sambahin.
Kailangan kayo magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Niluklok, hinalal kayo diyan dahil naniniwala ang sambayanang Pilipino sa mga sinasabi niyo nung panahon ng eleksyon. Nasaan na kayo? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.